Bakit nga ba pinipili ng mga mangingisdang ito na manatili at ipaglaban ang kanilang paniniraan sa isang maliit at maruming espasyo sa tabing dagat? Nawala na nga ba ang kanilang hangarin na magkaroon ng maayos, maganda, tahimik at mamuhay ng walang pangamba? Wilfredo Pinoza, nag-aabot po ako ng taong ito po yung sinaya na pinaglalagyan nito. Ako po ay 24 na taong. Ito po yung taong pag pinanggal. Wala po, tinatabo. Matagal na po kayong nagtataw. Ano po kasi, isa po ako mga 2007. 2007 po. Opo. Bale, bago po ba dyan sa pagtataw, mayroon pa po ba kayong ibang naging trabaho o simula Wala po, naka-construction din po ako. Pumapasok po ako sa construction. Hanggang ngayon po, Hindi na may po. ano po. Ano lang po, kapag ka mahina yung itaho dito sa dagat, tsaka po ako nagtatrabaho sa construction. Ano po bang natapos? Vibe lang po. Ang 20 pang umaga. Magkano yung ano, yung kita sa ganyang hanap buhay? Depende po. Depende po kasi sa dami ng order sa amin. Kung ilang galon po. Yun po yung kikitain namin. Halimbawa po sa 10 galon, kung 15 po o 10, yung sa isang galon sa amin, kumikita po kami ng 150. Bawas pa doon. Ano po yun? Ang commission ba? Mga Portion po. porsyento lang po yun sa amin. Kasi po, halimbawa sa 50 ang isang galon po, 15 po sa amin doon. 35 po sa may-ari. Malaki rin po kita namin. Sapat naman yung para sa araw-araw. Nakakasapat po. Ganito rin po yung hanap buhay. Parang sila yung nag-tour sa inyo. Yung nanay ko po, yun nagtitira po yun. Okay. Yung tatay ko po, ganito rin dati. So parang nasalin na lang din. Parang minanan na lang. Baga, Hindi lang. Kasi po hindi rin naman po pare-parehas. Meron din pong time na mahina po yung kita sa dagat. Gaya na po yung pagka nagbabagyo, mahirap po lumaon pag malalaki na. Lagi kayong nakababad, so laging malamig. Hindi ba kayo napupront sa, sa mga sakit? Gano'n? Ay, hindi naman po. Malalakas pa rin yung resistance. Relax pa rin. gano'n po bang kalalim yung ano? Ano po ito eh, pag malaki po yung tubig, 4 na dipa. Ito po yung yung balag. Po ba kayong na-encounter na medyo nag-isirasya po kayo, na nasugatan, gano'n? Hindi po talaga maiiwasan yan sa hanap buhay na ito. Lalo nga po yung kapag yung ito po, yung sinaya na ginagamit namin, pag sumasabit po sa kawayan sa ilalim, tapos hindi agad natatanggal o kaya naiipit sa balag. May mga cases na po ba na may namatay, gano'n? Wala pa. So parang ligtas din pala siya kasi may mga tungtungan, no? Okay. Ang delikado lang po sa ganito, kaya yung iba minsan talagang mamamatay gawa ng pag pinupulikat mo. Pag wala silang makapitan dahil sa lamig ng tubig. Pero po pagka wala nung hindi mo po nakakalas. Ingat lang po rin talaga. Ano pong pangalan nyo? Manok Garnado po. Ilan taon ka na? 13 po. Nag-aaral ka pa? Opo. Anong grade mo na? Grade 5. Bakit nangingisda ka? Sa school. Anong trabaho ng magulang mo? Nangingisda. Basta. Manicurista. Yung tatay mo? Mangingisda rin. Alam ba ng magulang? Alam mo ng magulang mo na nandito ka? Opo. Yeah, ikaw lang ba yung tsaka yung tatay mo yung... May kapatid ka pa bang nangingisda rin? Wala na po. Ako lang po. Bakit ka nangingisda ulit? Para ako mas may pambaon. Para may pambaon ka. Ilan kayong magkakapatid?
5. 5? Pang ilan ka? Ang ano, pang-apat. Ah, pinakabunso. Lagi kang pumapasok sa school o ma-absent ka? Minsan lang po ako mag-set. Minsan lang. Absent ka dahil ano. Bakit ka uma-absent? Para kinabukasan ng trabaho. Nangingisda ka pag uma-absent ka. Anong pangarap mo? Saka. Ha? Anong gusto mo maging? Engineering. Magkano yung kinikita mo dyan sa pangingisda? Minsan, pag mataas, pag maraming huli, ano, naparty kami ng ano, mga 300, hanggang 450, Tat- 700. Tatlo kayo maghahati-hati doon. Sa isang tao, 500 yan. Ah, Amin po. Binibigay mo sa magulang mo yung kita mo. Po. Nagtitira ka para sa'yo. Pambaon mo din. Po. Ano yung mga nabibili mo para sa sarili mo? Mga damit. Tapos mga chinelas. Tuwing kailan ka nangingisda? Sabado, linggo. Pag wala kang pasok. Ilang oras kang nandito sa dagat? Magkapon. Umaga hanggang Magkagabi. hanggang gabi. Eh di hindi ka na nakakapaglaro. Hindi. Wala kang makakalaro doon sa inyo? Meron, marami po. Ayaw mo maglaro. Minsan, pag di kami lalaro ako. Ako po si Flora Naban, 46 years old. Kita sila ng 300 sa isang araw. Minsan naman, tulad ngayon, wala rin kita dahil may aligaw sa dagat. Hindi naman puro pa rin. Minsan kumikita ng maayos, minsan naman wala. dalawang nag-aaral. Sa yung tuition nila sa nag-aaral, kulang-kulang 140 ang enrollment. Tapos yung project lang naman po, saka araw-araw pamasahe, bao ng mga bata. Hindi nyo naman po, nasubukan lapit sila sa, kunwari, yung mga agency po. Minsan mayroon naman kami 4-piece, kaso nga lang ang 4-piece namin, hindi naman sapat sa suporta sa amin. Katulad yan, 3 estudyante ko, bawat estudyante, monthly, 300. Parang hindi naman sapat, yun nga sabi, yun nga, kaya tumulong ang gobyerno sa 4-piece namin kasi yun nga, kulang sa pangangailangan araw-araw. Ganon din, wala rin. Kailangan talaga kumayod para makaraos sa araw-araw. Yung kumbaga sa suporta lang naman yan kung yung isa ko, yung 13 years old, di na rin nag-aral dahil nawili nga sa dagat. Sabi ko nga itong year, mag-aral ka kasi kawawa naman, pabalik-balik yung sa grade 1, na kailan taon sa grade 1, pagdadating ng kalahating taon, matigil siya. Naaakay siya sa kapwa bata dito, karamihan kasi dito sa amin, ang mga bata hindi nakakapag-aral sa kadalasan, mahirap ang buhay, ang magulang, walang tutusto sa pagpapaaral. Kinakabahan naman po katulad yan, minsan madalas na nagkakaroon ng sa dagat, di ba? Minsan darating ang malakas na hangin. Kinakabahan po kami kasi doon yun sa kalautan pa, hindi nadaanan po ng barko. Yun. Lalo kung minsan may bagyo, pumipilit sila lumaot dahil sa kawalaan pambili pang araw-araw ng
pagkain. Eh, paano po kung malakas po talaga yung bagyo? Oo, malakas din ang bagyo. Saan po kayo, kunwari, hindi po talaga sila pwede pumalaot. Paano po yung... Minsan naman, mayroon kami kahit pa paano may pag kumikita ng maganda-ganda, bumibili kami ng bigas, mga 10 kilo, 5 kilo. Dati nagtitinda po ako sa palengke. Sa ngayon po natigil po ako magtinda bukod ng napakahirap ngayon magtinda, naguhulian kasi. Sobrang higpit yung paninda namin, hinuhuli. Hindi na binabalik, pinapatubos ng... Kung po depende sa tinda namin kung napakarami. Kaya tumigil muna itong December ako magtinda. Kumbaga po wala po talaga yung pwesto doon. Wala kaming pwesto. Nasa gilid lang po kami ng palengke sa Sapote. Nagbabayad kami ng pwesto, umaga't hapon, tapos sinuhuli pa po. So, kilala po kayo ni Sir. Dito na po talaga kayo. Dati sa Green Hills po kami nakatira. Dati po kasi may trabaho mister ko sa kumpanya sa LRT. Ngayon nag-bargaining sila year 2000. Yun, wala na siyang trabaho pa. Minsan halaot siya pa or extra. Kung ano-ano na lang dapat mapasukan na pang araw-araw na pangangailangan. Ganun. Bali, ilang taon na po kayo dito sa Ala? Tagal na kami dito. Umabot na kami dito ng mga 12 years. Dito na rin po ba kayo tatanda? Parang ganun na rin kasi matagal na rin kami dito. Marami na rin akong itong mga maliliit dito na rin po yan. Kaya nga pinaglalaban po namin na sana po hindi kami ma-squat dito. Dahil nandito na po ang pangkabuhayan pang araw-araw. Tulad ng mga araw-araw, mga naglalambat, isda kahit pa paano magaan dito ang pangkabuhayan. Tapos murang isda. Yun lang ang... Paano po kung ipilit po talaga na hindi po masunod po yung pinaglalaban nito ngayon? Paalisin po talaga kayo. Saan na po? Di namin malaman kasi ang sabi, dito lang daw kami. Yung mga mangdaragat, dito lang daw kami ilalagay. Habang po ay 17 years old po. Second year high school po. Nabubuhay po namin ng paglalambot po ng isda. Minsan po, 300. Nakita namin sa isang araw. Minimum na po yun. Opo. Minsan nakita rin ng magkalaki. Nakita rin po 500. Magulang mo? Opo. Anong kinabubuhay niyo? Paglalambot. Minsan nakita rin ng Tuwing anong oras yun? Minsan katulad niya, yung Maya-maya. mga pangita. Laut-laut kayo mamaya. Mga pantangali. Lambat kayo sa'yo mag-aral na lang. Yung pumalaot na lang, na tuloy yung pag-aaral. Ano na yung dahilan? Ayan, kahit pa paano. Dalas kasi walang bahon. Sa dapat Ako po si Mr. Anastasio Hanaban na nasa tamang edad na po, 42 years old, na mayroon na rin pamilya, na may 10 akong anak na binubuhay. Tapos ang kinabubuhay pong hanap buhay ko ay isang magdaragat na mangingisda dito po sa Baratira po ako dito simula pa ng 1992 until now ay nandito pa rin ang aking buong pamilya at dito na rin na mag-aral sila at dito ako naghahanap buhay sa matapos ko. Second year college, vocational 2 years course, machine operator po ako. Tapos naging empleyado po ako dati ng LRT bago po ako nag-resign sa LRT. Ang pangalawa ko alternative na hanap buhay yung magdaragat talaga, isang magkatao ng mga isda. Malaking dahilan ng kanilang pananatili rito ay ang kanilang hanap buhay. Sa likod ng hindi sapat na kita,
Napipilitan silang ipagpatuloy ito dahil na rin hindi sumasapat ang kanilang kaalaman sa mga trabaho meron sa Pilipinas. Sa madaling sabi, mababa ang kanilang natapos. At ang iba pa sa kanila ay hindi naranasang ilapat ang kanilang mga paa sa mga paaralan upang mag-aral. Sa ganitong pamamaraan na lang nila na itataguyod ang kanilang pamilya. Gayunpaman, tulad din sila ng marami sa atin na matatayag ang pangarap at susumikap para labanan ang kahirapan. Si, yung pangalan nyo po. Yung pangalan po ito. Pangalan po, tapos edad, Pangalan, edad, at saka tsaka yung yung trabaho. hanap buhay po. Hanap buhay. Magtatahog. Di ba na buhay mo Hindi ko parang hinabi naman. Kuya, ilan kayo magkakapatid? 5. 5? Pang ilan ka? Ang ano, Ba, hanggang pagdagal dito na rin po ba kayo tatanda? Parang ganun na rin kasi matagal na rin kami dito. Marami na rin akong itong mga maliliit dito na rin. Salita Sige po. Ako po si Marjon Dianabang po. Diretso salita. Apa. Ako po si Mr. Anastasio Hanaban na nasa tamang edad na po, 42 years old, na mayroon na rin Doon po namin kinukuha yung aming kakainin sa araw-araw at mga pangangailangan ng aking mga tauhan. Wala po akong anak. Yun lang, hindi ko na alam.